Buhay Nanay for today's vlog, samahan niyo ako sa panibagong araw. Eto nga pala yung ganap nung Thursday mga mare, at dahil suspended nga yung klase, ayan, maggagawa na lang ako ng promotional video. Hindi talaga pwedeng papetiks-petiks lang dahil maraming nag-aantay na trabaho. Anyways, ikakabit ko na nga pala itong ceiling fan with light. Pangalawang ganito ko na yun mga mare, yung una nilagay ko dito sa kusina at eto nga sana ilalagay ko sa sala. Ang kaso, hindi nga namin matanggal yung ilaw sa sala dahil medyo mahigpit, kaya ayan, dito na lang pansamantalan nilagay sa kusina. Ewan ko nga ba mga mare, pero gustong gusto ko yung mga ganitong ilaw, yung mga 2-in-1 na. Sobrang laki kasi ng matitipid mo sa kuryente dahil meron ka ng ilaw, meron ka pang fan. Adjustable na nga rin pala yung brightness nito, kaya pwede mong lakasan or pwede mong hinaan. Pagkatapos nga maikabit yung ceiling fan, ayan, nag-unboxing naman ako nitong skincare na gagamitin ko. Gustong gusto ko yung mga ganitong skincare, yung mga unscented, dahil napaka-mild lang sa balat at hindi siya malagkit. Gagawan ko na lang ng separate video yung mga yan mga mare para mas makita nyo. Pagkatapos nga ayan, eto namang relo yung in-unbox ko. Ang ganda kasi ng design nito mga mare, matte black talaga siya, kaya nung nakita ni Papa, nako gusto niya na agad isuot, kaya ayan, in-unbox ko na. Again, gagawan ko na lang siguro ng separate video or ilalagay ko na lang dito sa yellow basket or sa comment section yung link kung gusto nyo. At dahil 1 week na nga pala yung bedsheet namin, ayan, kailangan ko nang magpalit. Kaya eto, binuksan ko na etong 4-in-1 bedsheet. Sobrang nagustuhan ko to mga mare, napakakapal ng tela niya. Marami na ako nasubukang bedsheet pero iba to mga mare, makapal talaga yung tela niya at ang ganda, napakalambot. Marami nga pala kayong design na pwede niyong pagpilian pero eto yung napili ko, color pink, kasi nga wala pa kaming bedsheet na kulay pink. Ewan ko ba pero ang sarap kasi sa mata ng kulay nito. Anyways, ayan, naglagay na ako ng bedsheet tapos etong mga pillowcase. Wala nga pasok ng araw na yan pero yung katawan ko pagod na pagod mga mare, kaya hindi na rin ako nakapag-dust mite vacuum dito sa kama. Pinagpag ko na lang dyan mga mare sa pagmamadali dahil gusto ko na talagang mahiga dahil Friday kinabukasan at may pasok pa. Asynchronous naman si Habila mga mare, pero syempre kailangan pa rin namin gumising ng maaga. Ako mga mare, simula talaga nung nagkapasok si Habila, ewan ko ba pero pagdating ng 5 AM nagigising talaga ako, nauuna pa nga ako sa alarm clock. Parang nakasanayan na rin kasi siguro ng utak at ng katawan ko yung gumising ng ganun kaaga. Kaya pagdating talaga ng tanghali, nako pagod na pagod talaga yung katawan ko mga mare, parang mapuputol na sa tatlo. Char. Anyways, dahil nga asynchronous si Habila, ayan, gagawa pa rin tayo ng bento baon niya. Etong bento baon, ito yung ipapakain ko para sa breakfast niya. Tinapay at hotdog lang naman tong baon niya mga mare. Tapos ayan, naglagay lang ako ng ilang biscuit and then etong mango. Heart shape yung ginawa kong cut dito sa mango dahil paborito niya yung heart and syempre paborito niya rin yung mango. Naglagay nga rin pala ako nitong rainbow mallows at naglagay rin ako nitong mga food pics. Simple lang naman yung mga ginagawa kong bento baon kay Habila. Ang importante mga mare na a-appreciate niya at nakakain niya. Ayan, pagkatapos kong gumawa, umakyat na ako sa taas at ayan, pinag-almusal ko na ang bata. Tuwang-tuwa nga siya habang kumakain dyan mga mare dahil meron nga daw siyang baon kahit nasa bahay lang. Sino ba naman kasing nanay ang hindi kaganahan gumawa ng masarap na pagkain kapag nakikita mo na sobrang nag-e-enjoy ang anak mo sa pag-aaral? Anyways, pagkatapos ni Habila makapag-almusal, gumawa na kami ng mga activity niya. Meron lang siyang mga sasagutan sa libro, tapos ayan, binidyo ko lang ang bata and then isinend ko sa GC. Nakakatuwa lang mga mare dahil dati hindi talaga si Habila magaling magsulat, pero kahit papano, nako mga mare, ang ganda na ng sulat niya. Kailangan mo talaga na mahabang pasensya para matutuwang bata. Pagkatapos namin gumawa ng activity niya, si Papa na rin yung nagluto. Tapos ako, eto, nag-unboxing naman ako nitong stand fan from My Mate. Super easy lang nitong i-assemble mga mare, kahit ako kayang-kaya. Char. Napaka-secured nga nung items pagdating mga mare. Isa-isa pa yan naka-plastic or nakabalot. At dahil nandito naman si Papa, syempre siya na yung mag-a-assemble dahil princess nga tayo ngayon. Char. Ang ganda nito mga mare. Tapos napakalakas ng buga ng hangin, kaya ito na yung ginagamit namin ngayon sa sala. Gagawan ko na lang dito ng separate video mga mare para mas makita nyo. O siya, yun na lang muna. Bye.